Ate, may paru-paro doon sa loob ng banyo. Ang laki niya. Nasaan? Ituro mo nga sa akin. Ayan oh, di ba ang ganda? At saka ang laki niya. Huwag mong gagalawin yan. Ha? Bakit? Hulihin kaya Huwag natin. sabi. May kakilala ba tayong namatay? Bakit may paru-paro dito? Minsan, umuwi yung ate ko noon sa amin. Buntis siya noon sa panganay nilang anak. Naikwento sa amin ni ate na may nangyari daw sa kanya isang gabi sa bahay nila. Magandang hapon po, Nay, Tay. Oh, ano na naman ba nangyari sa'yo doon anak? May nagpaparamdam na naman ba? Oo, inay. Mag-aalas 7 noon kagabi nung may marinig akong parang may nagtatapong. Akala ko naman ay si Bianan lang yon. Pero noong lumabas naman ako, walang tao. Akala ko talaga meron. Kasi parang may naririnig ako naglalakad pero wala naman ako makita. Wala, Diyos ko. Tapos eto pa, ang sarap na ng tulog ko kagabi. Nang maramdaman ko na sumasakit na yung anik ko. May sumasabunot sa buhok ko. Naluluha na nga ako sa sakit pero ayaw talagang bumitaw. Be, ang sakit na ng anit ko. Bitawan mo na nga yung buhok. Inaantok na talaga ako. Ano yun? Sabi ko di ako makatulog. Bitawan mo na sabi yung buhok ko. Parang mapupunit na yung balat sa ulo ko. Di naman kita sinasabunutan na. Teka, ano? Sino? At kung matatandaan nyo, noong gabi na nasa bahay namin si Ate Hazel, doon din umatake yung bisita sa aming bubong. Kung saan nagising si na inay sa malakas na kalabog sa bubong, kung saan muntik nang mapahamak si Ate Hazel, kung saan nabalot ng takot ang pamilya namin. Siguro sabuhin daw talaga si ate dahil buntis siya. At may isa pang sinabi sa amin si Ate Hazel na hanggang ngayon nakatatak pa din sa isip namin. Yung lugar daw kasi nila kaya madami nagpaparamdam ay dahil ito ay tawinan ng mga multo.